If we are going to talk about a city in the Philippines that concerns about the safety, the beauty, the characters, and overall, maganda siya, okay? So, tatalakayin natin ngayon sa aking podcast episode ang isang syudad nga sa Pilipinas that is situated in Luzon, Northern Luzon actually, okay? And in the province of Benguet. So, alam nyo na siguro kung anong syudad na aking binabanggit. Okay, let's reveal now. This is the summer capital of the Philippines that holds millions of visitors na sa buong taon. Ito na siguro ang may pinakamaraming turista nga. Kung aking tatansyahin, yes. I think this city holds the most tourists in one whole year, especially on the summer, because this is the summer capital of the Philippines. Okay, so let's talk about now my content, or what I call alaala na binigay sa akin ng lugar na ito 1 year ago. Hindi pa naman, siguro mga 11 months ago, okay? So this episode is actually from Juan Road, one of my content or one of my channels in YouTube. Pagkayarin nyo panoorin to, okay? So this is just 8-minute or 9-minute episode from Juan Road, and after that I am revealing what is the true story behind that content. Think about it every night and day. Ito ang lungsod o lugar sa Pilipinas na iyong nanaisin na mapuntahan. Ang natatanging lugar na to sa Pilipinas ay hinahangaan sa buong bansa sa maraming kadahilanan. Sa lugar na ito, dito mo mararamdaman ang salitang maayos, maganda, organisado, disiplina at disente. At ito nga ay itinuturing na the character city. So nandito tayo sa pinakamagandang gusali ng Baguio City, the summer capital of the Philippines. This is the mansion. So itong gusali nito, this is the official summer palace of the President of the Philippines. At kung titingnan natin na malapitan, hindi siya nalalayo sa the White House ng Amerika. At ngayong araw, samahan ninyo ako at tuklasin pa natin ang iba pang katangian na mayroon dito sa summer capital of the Philippines, Baguio City. So isa sa mga katangian na hindi matatawaran dito sa City of Baguio, itong pedestrian lane ng mga eskwelahan dito sa Baguio City. Kakaiba yung tawiran nila. Hindi tulad ng mga ordinaryong pedestrian lane, ang makikita mo rito sa mga paaralan ng Baguio City ay kakaiba na may ibang disenyo at may kalaparan pa. Kung pag-aaralan natin, medyo nakaangat yung pedestrian crossing ng mga bata dito sa mga paaralan. At ito nga yung isa sa mga paaralan ng Baguio City, yung SLU o St. Louis University na high school possibly. Sa ganitong diskarte ng Baguio City ay hindi nakapagtataka na walang pangamba sa kanilang kaligtasan sa tuwing sila ay tatawid ng kalsada o paaralan. Narito ngayon sa isa sa mga business district na lungsod, ang A. Bonifacio Street. Karaniwan natin mapapansin, ang mga bangketa rito ay lahat may ganito.
Kaayusan at kaligtasan sa mga sidewalks ang handog ng lokal na pamahalaan sa mga mamamayan narito, ganoon na rin sa mga bisita. Ang tawag sa mga iyan ay tactile pavement. Iyan ay sadyang idinisenyo bilang tanglaw at gabay para sa mga may kapansanan sa paningin. So ito ang hindi matatawaran sa Baguio City, ang respeto ng mga sasakyan sa pedestrian tulad ng isang yan. Hindi tayo sasagasan dito, definitely. Ganito ang iyong mararamdaman habang ikaw'y narito o nananatili sa lungsod ng Baguio. Walang pangamba o risk habang ikaw'y tumatawid sa isang pedestrian lane o crossing. Ganyan ang orientation at disiplina ng bawat driver na narito sa Baguio City. At yung mga ganyang structure tulad ng rotonda, pero circle kung tawagin dito ng mga locals, yan ay very common. Kahit saan ka magpunta rito sa Baguio City, marami kang makita mga ganyang rotonda. Dahil na rin sa sobrang dami ng mga sasakyan ang naririto, gumawa ng paraan o diskarte ang lungsod upang patuloy na dumaloy ng maayos ang mga sasakyan sa mga lansangan at mga kalsada rito. Alam niyo yun, sa aking paglalakbay sa buong Pilipinas, ang Baguio City, masasabi ko, ay isa sa may pinakamatino at magandang road network sa Pilipinas. At gaya nga nito, nasa likod ko, tingnan nyo, di basta-basta binabakpak ang mga kalsada rito sa Baguio at mine-maintain nila at pine-preserve nila yung kalsada kahit ito ay decades na narito. O tingnan mo, luma-luma na siya. Oh. Pero hindi binabakpak. Buo pa rin. Saan tayo? At kung usapang asphalt overlay naman o yung mismong pavement ng semento na may asfalto, hindi mo maitatanggi na sa Baguio City napaka-safe ng mga kalsada rito. Hindi tulad ng maraming kalsada sa Pilipinas na kung saan nagpatong-patong na ang taas ng asfalto. Dito sa Baguio City, pantay lamang ang asfalto sa gilid nito. Well, ang ganitong diskarte ng Baguio City ay nakita ko rin naman sa mga ulad na lugar tulad ng BGC at sa Makati, doon sa Ayala Avenue. Wow! Alam niyo yun na magtungo ako sa mga lugar tulad ng Subic, Clark, BGC, Makati at Davao City. Ramdam na ramdam ko ang disiplina at pagsunod ng bawat motorista dito. Alam niyo kasi, kung hindi ka susunod, may papara sa'yo at magbibigay ng papel na may pirma niya. Ang mga traffic rules or signages dito sa lungsod ay sinusunod at iginagalang ng bawat motorista. Kung may makita kang signages na stop, you must stop. Pag sinabing do not enter or do not turn, huwag ka na mag-attempt. At pag sinabing do not park, huwag kang magpa-park. Oh, grabe. Alam nyo, isa sa pinakamahirap dito sa Baguio City, itong parking. So nakatagpo tayo rito ng parking slot dito sa Burnham. So nasa Burnham Park na tayo. Sabi doon, parking allowed. Kaya di tayo magpa-park ngayon. Tara maglibot. Dinarayo ng mga Pilipino mula sa iba't ibang panig ng bansa ang Baguio City dahil sa taglay nitong klima na kung saan preskong hangin ang iyong madarama at talaga namang mararamdaman mo ang lamig na dumadampi sa iyong mga balat. At kung mga pasyalan o mga parks lang ang pag-uusapan, number 1 ang Baguio City sa buong Pilipinas. Dito mo matatagpuan ang mga sariwang bulaklak na humahalimuyak sa buong paligid.
mga puno na pwede mong kausapin ng harapan at mga damong luntiha na pwede mong sandalan at higaan mismo. Tunay na sulit ang iyong pagparito sa lungsod ng Baguio at masasabi mo sa iyong sarili na maraming positibong pananaw ang iyong mabubuo habang ikay nananatili rito. Ayos, sulit na sulit yung paglalakbay natin sa Baguio. Lamig. Tayo na. Ano to? Mariosip. Supot ng yelo. Teka. Parking allowed. Ay, sus Mariosep, Baguio City. City Government of Baguio citation ticket. May regalo sa akin Baguio. Ano kaya ito? Traffic violation. One road has gotten a traffic violation. Nako, magkano ka? Anong violation? Illegal parking. Yan ang natamo natin. Pero ang pinagtataka ko, paano nangyari? Parking allowed Illegal parking ordinance number 7-84 article 16. Oh, come on, Baguio City. So the lesson in this episode is don't take anything for granted. So hindi ibig sabihin na parking allowed na narito tayo. So nagkamali tayo basically. So yung parking allowed na sinasabi doon siguro sa kabilang side ng kalsada. Kaya ito. Talagang kahanga-hanga ang lungsod na ito. Pinapanatili nito ang kultura ng pagiging maayos, malinis, disente at pagiging disiplinado lalong-lalo na sa mga lansangan at daan nito. Ilan lamang to sa mga dahilan kung bakit ninanais nga ng mga Pilipino na mapunta dito sa tinaguriang the best and amazing city of the Philippines, Baguio City. And this has been One Road, Always on the Road. Baguio City, you're the best. Thank you very much for watching and subscribe to my channel. This is One Road. Ayan. Actually, nagtira ako sa Baguio. I lived in Baguio City way back 2007 for 3 months straight, okay? So I lived and worked there in a country club that is located there. And, you know, I had lots of memories and good vibes. And, you know, in short, talagang ang daming na ibigay sa akin na katangian yan na maaari din nating masabi na naisalin sa ating sarili. Kasi na-adapt natin ang unang-una dyan sa Baguio City talaga. Discipline and the kindness and the concern ng mga tao rito. Mababait talaga ang mga tao rito. In general, Baguio has just a little problems. Tama ba? konti lang talaga problema ng Baguio eh. Kumbaga, if we would compare to other cities like cities of Metro Manila, Maning Manila. Okay? Walang ganun sa Baguio na napanood natin sa TV na especially the discipline. Kaya ito na, ikukwento ko na kung ano na talaga nangyari yung content na napanood ninyo. Dahil hindi ko talaga intention na gawin ang content na yan just because of the last part of that content na binigyan ako ng ticket doon. That was just an acting a little acting of mine na yan. Kinontent ko talagang natigitan ako eh. Alam niyo yun? So, here's the story. When I parked my motorcycle in Burnham Park, talagang nakalagay dun na
parking, okay? May isladong parking. So, pinark ko yung sasakyan ko sa tapat ng signages na may nakalagay na parking. The other end of the road. Yung katapat lang noon. Akala ko, included yun sa pagpapark ng sasakyan dun sa tapat ng nakalagay na signages. Doon lang pala sa gilid ng kalsada, dun sa mismong nakalagay na signages na parking. At pinark ko nga doon, and after a while, after an hour, naglibot muna ako sa Burnham Park. Pagbalik ko, may ticket na. And that is the reason why I made that content na talaga naman sa Baguio City. Everything is non-negotiable, especially trying to discipline the people themselves or the people there, including the visitors. Okay, so I was a visitor there that time. Talaga namang tinanggap ko yung pagkakamali ko or whatever shortcomings I have made. Tinanggap ko na lang, and then yun, may fine ako. Talaga namang naisip ko kung gaano kadisiplina ang Baguio City sa mga tao dito at kung gaano sumusunod ang mga tao in any matter concerning the discipline, disiplina, yung pagiging disiplina ng mga tao doon sa Baguio City. Kung paano sila sumusunod para maging mahusay, matino, at talaga naman babalikan ng mga tao dahil ang Baguio City ay in general napakaganda. Okay? Bukod sa malamig, ano na yun kumbaga given factor na yung malamig, kaya pinupunta ng mga tao. Pero behind that, napakahusay ng Baguio City, mga tao doon. And I think that's it this day. Thank you for watching my episode on this podcast. We're just talked about how disciplined Baguio is, or how disciplined Baguio has been noong pa man din hanggang ngayon. Ini-improve pa nila kung paano talaga mas pagagandahin pa ang Baguio City. Pero isa lang maano ko sa Baguio, traffic. Kasi maliit lang yung daan doon hindi naman lumalapad yung daan doon at hindi naman agad-agad sila pwedeng magtayo ng kalsada ron. Kaya yun lang ang talagang mini problem sa Baguio. The volume of the vehicles, lalo na pag holiday. I think that's it for this day. Thank you for watching my podcast. This is Mauro Balos, and my podcast includes travel vlog, kaya na napanood nyo, daily life experiences, and a podcast like this, Real Talk. Thank you for watching.